mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado ng umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa iba pang bahagi ng mundo. Maraming na aga sa inyo naming nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At gayon din sa Zamboanga City na nakikinig naman via 1116 DXAS Radio Komunidad, Buenos Dias. At sa mga nakikinig naman sa 1062 DXKI, Your Friendly Voice sa Coronadal City, at sa 1197 DXFE Davao, magandang umaga po sa inyo. At sa atin namang mga mga listeners natin dito sa Metro Manila na walang sawang nakatutok, happy listening po sa inyong lahat. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Atty. Cruz Gonzalez. At ako naman po si Atty. Jeremiah Belhica. Ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito lamang po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at tayo po ay napakinggan at napapanood din sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre sa channel 185 din po ng Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV. Tayo ay sinasamahan din ngayong umaga ng ating cute crew na si Absidy Ferrer at ang ating Protex sa sila Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, RTV na sina Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angie Kalayag at Raymond Panier. Gayon din yung mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site. At sa punto pong ito ay nais naman nating pasalamatan ng ating mga kaagapay na patuloy nating nakakasama po sa Ministeryo ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at inyong pong suporta ay mahigit na 7 dekada na pong naibabahagi ang tamang balita at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga nais naman pong maging bahagi po ng ministeryo natin ay maaari ho kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bumisita na rin ho kayo sa donatenow.febc.ph. Ito po one word, donatenow.febc.ph para naman sa iba pang mga detalye. Okay, bago tayo magpatuloy sa ating diskusyon dito na naman sa ating programa, ay pagkain pangkaisipan po muna tayo. Ito po'y hango sa Kawikaan chapter 3 verse 7. Ang sabi ho, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na kung meron kayong legal na katanungan, maaari po nyo ipadala yan sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroon po kayo, please like and share. At sa ating pong pagbabalik ay tutungo na tayo kaagad sa ating unang segment na punto per punto at pangungunan tayo ng ating napakagaling na abogado si Atty. Jeremiah Belhica. Kaya wag po kayo maglilipat ng istasyon, kami ay magbabalik kaagad dito pa rin sa inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonica,
Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Kuya Kaloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Okay, so tayo po'y nagbabalik na muli sa ating hong paboritong programa tuwing Sabado ng umaga. Ito po ang Tapas ng Batas. Ako pa rin po, si Attorney Jeremiah Bellica. At ako naman si Atty. Chona Cruz Gonzales. At sa ating unang segment na punto per punto segment ay napakaganda na naman ang ating pag-uusapan na batas. Kaya without much ado, ano ba yan? Atty. Jeremiah? Dahil noong May 1 ay tayo yan ay celebrate ulit ng tinatawag na Labor Day. Pag-uusapan naman natin ngayon yung Special Protection on Children Against Child Abuse, Exploitation, and Discrimination. Ito yung batas patungkol sa child labor. Nako, yung mga batas patungkol sa... Napakahalaga niyan. O kasi pananunood tayo ng mga pelikula. Ang daming mga batang artista. No? Ang daming nakikita mga entertainer. Hindi lang nga yun. Di ba may mga documentaries din na yung mga bata pinagtatrabaho, let's say, sa minahan or di ba yung mga nangangalakal. So, ano nga ba sinasabi ng batas patungkol dito? So, titingnan natin, attorney, ang batas ngayon, yung tinatawag na Republic Act 9231, o ito nga yung the law that amended the RA 7610, or also known as Special Protection of Child Against Child Abuse, Exploitation, and Discrimination. So, pero ito yung batas more particularly concentrating on elimination of the worst forms of child labor. No? So, ang sabi nga dito na it's the declaration that the state's principle is to provide special protection to children from all forms of abuse, neglect, cruelty, exploitation, and discrimination, and other conditions prejudicial to their development, including child labor in its worst forms. Ibig sabihin, ang ating hong state, ang ating hong bansa, ay tinututulan ang anumang abuso sa bata ng pagtatrabaho kasi ang bata ho ay dapat pinalalaki at tinitrain at hindi ho sila pinahihirapan o yung ini-exploit ang tinatawag. Kaya ito'y pinoprotektahan ng atin hong batas. Okay, so ano ba ang interpretasyon? Pag sinabi bang children, sino ba yung children? Kasi mayroong mga isip bata, mayroong mga nagbabata-bataan. Baka may mag-identify na bata. Bata, Pero malinaw ang sinabi ng batas, sabi sa Section 2 that amended Section 12 of the old law, ang sabi, children below 15 years of age. Yan ng mga bata na children below 15 years of age. Ibig sabihin, kung ikaw ay 15 years old na, ay hindi ka pala papasok dito sa tinatawag na itong... kategorya na to, no? Kategorya. Kasi 15, below 15, ibig sabihin bago ka mag-15 anyos. At ang question, pwede bang magtrabaho ang mga below 15 years old? Ang sagot, as a general rule, ang sinasabi, hindi sila pwedeng maging empleyado maliban sa, may mga exceptions. Una,
Ang unang exception is kapag ang isang bata, when the child works directly under the sole responsibility of his or her parents or legal guardian, and where only members of his or her family are employed. Ano ibig sabihin? Bata, pumunta ka dun sa hardware dyan sa kapitbahay ninyo. No? Tumutulong kay nanay, tumutulong kay tatay. Mm-mm. O yan, magluto Hindi ng ka banana sari-sari cue. store, ano yan, Sari-sari madalas, store. oo, di ba na, siya yung tatao sa tindahan, o hindi kaya doon sa bakery, tindahan, ano, oo. sa bakery. So, pwede pala yun kasi ito ay Mhm. direktang tinuturuan at tinitrain ng kanilang mga magulang. Nung unang panahon talagang ever since, kahit sa Bible, tinitrain mo Yes, yung mga yes. anak mo to understand your craft and your business. Mm. Kasi bandang huli, ipapamana mo rin yan sa mga anak mo. So, Yes. exception yan, pwedeng naman pala Mm. patulungin ang mga bata sa kanyang mga magulang o dun sa kanyang legal guardian na kung saan dun sa Mhm. negosyo na yon ay family business lamang nila yan. Provided, Yes. however, sinabi, ang kondisyon lamang na ang his or her employment ng bata ay hindi nag-i-endanger sa kanyang buhay, sa kanyang seguridad, kalusugan, sa kanyang moralidad, at hindi nag-i-impair o hindi nakakasira sa kanyang normal development. At kinakailangan daw na ang mga magulang o yung legal guardian na siyang sasabi na nagpapatulong dun sa bata shall provide the said child with the prescribed primary and secondary education. Hindi naman pwede. Tumigil ka na sa sa pag-aaral. Oo. Magbantay ka na lang ng Tumulog na tindahan. lang dito. Oo. At So, mahalaga yung binanggit mo, no, Attorney Jeremiah, yung patungkol sa moralidad. correct. Kasi nga naman, hindi, alam mo, para sabihin pa ng batas yun, ano? Napakahalaga nun. At ibig sabihin pala, babantayan din natin ang paghubog doon sa ating mga kabataan na may patungkol naman din sa kanilang moralidad. Tama. Tumpak na tumpak, attorney, kasi minsan, yung bata kapag nahalo, syempre sa matatanda o sa mga adults, nalilimutan ng mga adults na may bata pala silang kasama at yung kailang pinag-uusapan, pinagkukwentuhan at kung ano man yung mga ini-expose ay hindi nakabubuti, hindi lamang sa kanilang kalusugan, pero yung kanilang isipan, At ibig palang sabihin din nun, attorney, no, na yung hanap buhay ng mga magulang, kasi pwedeng patulungin yung mga anak nila, no? Baka mamaya naman yung uri at ng kanilang business di ba? Against public morals, hindi pala pwede yun. Right. So, kapag ginawa niyo ho yan sa bata, hindi lang ho ang iyong trabaho ay maaari hong, ang iyong pong negosyo ay maaari hong masarahan, pero maaari ho kayong mapanagot ho sa batas. Ano po? So, nonetheless, ang unang exception o pahintulot ng batas na patulungin ang mga below 15 years old yung sa kanilang negosyo ng kanilang pamilya lamang, pero supervised ni nanay at ni tatay o ni tatay. Okay, so meron pang isa pang exception. Ito yung sinasabi natin kanina, kung saan ang isang bata daw ay nagtatrabaho o siya ay kasama sa public entertainment or information. Yan, katulad ng cinema, yung mga sine, theater, radio, television, o yung iba't iba pang mga uri ng media ay kailangan siya at kasama siya doon sa entertainment na yan. Kasi syempre nga naman, kapag ikaw ay gumagawa ng pelikula at yung role doon sa pelikula na yun ay bata, ay mahirap naman na maglagay ng matanda sa role ng bata. Hindi ko ma-imagine. Oo nga naman. Kahit doon sa theater, di ba, manunood tayo. Napakaganda. Napakarami natin mga child stars talaga na nakita. Oo nga, imagine mo ang isang theater play na, yung like, for example, Annie. Oo, yun nga. Siyempre, bata gaganap doon, di ba? Alam nga naman na matanda na. So, pinapayagan yan. Pero, may mga kondisyon, Ang provided na yung employment contract na kung saan pinirmahan para magserbisyo ang bata ay pinangyari sa pamamagitan ng kanyang magulang o
o kanyang legal guardian, hindi yung binola yung bata o pumirma ka dyan. No? Kasi nga hindi mo naman pwede. Wala naman siyang authority na to sign ang agreement dahil siya ay minor pa. No? At also, bagamat ang kontrata na to, ang magulang at ang guardian ang siyang pumirma, pero hiningan din naman ng consent o agreement yung bata. Ano? Yes. Kaya, if possible, at yung approval din ng Department of Labor and Employment. So, yan. So, kailangan yung magulang, yung bata, at yung gobyerno, yung pamahalaan. No? So, kaya pa nakalagay na, dun sa mga palabas, may nakalagay lang ako may mga bata na kinuha. Oo. Dito may nakalagay doon na parang mayroong approval o may permit back from Department of Labor. Yes. So, yun pala yun. Dahil pala rin dito sa batas na yan. Pero bagamat na meron ng approval sa magulang at yung bata ay pumayag at yung gobyerno ay pumayag, pero syempre, meron pa rin strict requirement na kinakailangan na i-comply. Una, yung employer shall ensure the protection of health, safety, morals, at yung normal na development ng bata. Ang employer din ang gagawa ng mga paraan para hadlangan to prevent the child's exploitation or discrimination and taking into account the system of level ng kanyang bayad, yung sweldo, at gaano katagal ba pinagtatrabaho ang bata at anong oras ba? Baka naman napapagod masyado ang bata. At syempre, pangatlo, na ang employer ang siyang mag-formulate at mag-i-implement din subject doon sa approval ng mga otoridad ang isang continuing training and skills acquisition ng bata. So, kailangan hindi naman natitenga yung kanyang kakayanan ng bata dahil siya ay nadidevelop at marami siyang mga natututunan. No? So, doon sa mga binanggit natin na dalawang instances, kung saan ang bata ay maaaring pagtrabahuhin o yung below 15 years old, ang employer ay kinakailangan mag-secure ng child or work permit, nga sinasabi natin, sa DOLE na mag-i-ensure ng observance ng mga requirements na yan. Okay? Yes. So, hindi dahil sa kakulangan ng oras, pero yan muna ang ating ipofocus sa atin. Kaya tandaan ho natin yung mga bata below 15 years old na atin pong in-employ, ay tandaan ho natin ang mga provision po na yan. Okay? Yes, at napakaganda na napag-usapan natin ito kasi nga minsan nakakaligtaan natin yung mga bagay na ganyan. Akala natin okay lang na yung ating mga kabataan ay mag-employ at that early age. But salamat sa guidance na yan, napakahalaga ng batas na yan. Okay, so mamaya po sa ating pagbabalik ay abangan naman natin ang ating pinakamamahal na si Attorney Dixon Cruz Gonzales para sa ating segment na Akala at Panukala. Kaya wag po kayong aalis, tutok lamang kayo dito sa ating programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Buenos dias! Ako si Dang Estrada ng 1116 DXAS Zamboanga, your community radio. Marami tayong ganap, kaya sama-sama tayo sa 75th anniversary ng FEBC. 8 a.m. sa People's Park, Valenzuela para sa open house and Thanksgiving ceremony. At 5 p.m., mayroong concert na gaganapin sa dating FEBC compound sa Family Park, Valenzuela City. Ang lahat ng ito ay libre. Kaya kita-kits sa June 3, Sabado, para sa 75th anniversary ng FEBC. Sa temang El Cosas Kami Akumpli, Todo por Causa Contigo. Awitin natin papuring awit, umaga, tanghali hanggang gabi. Awitin natin papuring awit, dekadang walhati ng pupuri. Ipinagdiriwang ang ika-74 na taon sa Himpapawid sa radyo, telebisyon at social media. Ito ang FEBC Philippines. Matatag sa pananalig, matatag sa paglilingkod, matatag sa pasasalamat. Kasapi ng KBP,
kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Alright, so tayo po'y nagbabalik muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. Kasama niyo pa rin po kami. Ngayon ay dadako na po tayo sa ating napakagandang segment, ang Akala at Panukala. Attorney, ano bang ating batas? Panukalang batas na ating pag-uusapan? Mula doon sa isang pagkatalakay na isang napakahalagang batas patungkol sa ating mga kabataan. Ngayon naman, tumungo naman tayo sa isang panukalang batas na nais na bigyan pa din ng proteksyon ng pagpapahalaga ang ating mga persons with disability, or ngayon ang tawag natin, di ba, yung differently abled ng mga kababayan natin. At magandang bigyan natin to ng pansin dahil sa karaniwan ito yung neglected din na sektor ng ating lipunan. Sila yung talagang kailangan natin bigyan ng ayuda, ng suporta dahil bagamat meron silang physical disability na tinatawag natin, marami rito magagaling na mga kababayan natin sa iba-ibang larangan. Kaya ito yung tinatawag na Disability Support Fund Act. So ito ang Senate Bill 1602. Ang mahabang title niya is an act establishing the Disability Support Fund for the empowerment, di ba maganda? Full participation and inclusion of persons with disabilities in society. Ito talagang appropriate ito, kasi kailangan natin silang bigyan ng ganyang pagtulong, ganyang encourage natin sila na makabilang doon sa mga iba-ibang larangan natin dito sa lipunan natin kasi marami silang maiko-contribute kaya kinikilala ito nitong panukalang batas ito kaya ang sabi, the state shall establish a disability support fund to provide social assistance to persons with disabilities for the support they need to augment local government units' fund for their disability-specific and mainstream programs and services targeting people or persons with disabilities, and even to support NGOs and organizations of persons with disabilities, initiatives and programs and services that are in support of governmental functions relative to the development and empowerment of persons with disabilities. Gano'n naman, di ba, ang ating mga batas, di ba, attorney, na nilalagay dyan, hindi lang to protect, kundi mabigyan ng pagkilala, mabigyan ng ayuda, yung talagang mga marginalized sectors. At isa na nga itong mga kababayan natin na maaaring ipinanganak na mayroong physical disability or dahil marahil ay nangyari sa kanilang buhay na aksidente, etc. Sila ay nagkaroon ng physical disability. Talagang kailangan natin silang tulungan. Kung kaya merong disability support fund. So, tingnan natin. Tingnan natin, ano-ano ba itong mga disabilities muna, gustong i-cover na, kasi maraming klase nga raw ngayon to, kaya ano-ano bang disabilities ang pwedeng masuportahan dito sa panukalang batas na ito. So, sabi niya, di ba mahalaga yan sino-sino ba? Ano ba? Kasi baka lahat naman magsabi na may disabilities. Oo, kasi lalo na, meron pang, di ba, mag-identify na disabled siya, di ba? So ito specific. So nakalagay, persons with psychosocial disability. So meaning ito daw yung any acquired behavioral, cognitive, emotional, or social impairment that limits one or more activities necessary for effective interpersonal transactions and other civilizing processes or activities for daily living, such as, kasi masyadong technical definition, but not limited to deviancy or antisocial behavior. So mental health, issue ito. Mental,
So, nire-recognize na rin ito, no? Na Antisocial ito ay isang disability. But of course, kinakailangan mo ng isang expert, ang tawag dito, subject matter expert dito, no? To explain kung ano to, no? So, ang isa pa, disability due to chronic illness. Halimbawa raw, may isang health condition that lasts for a long time. It may get slowly worse over time or become permanent or may even lead to death. It may cause permanent damage to the body and will certainly affect the person's daily life. Hindi ba parang yung ano yan? Yung atrophy ba yun? Yung sa muscles, di ba? Yung parang humihina siya ng humihina over time. Oo. So yung mga chronic and minsan, ano pa yan, no? Hereditary. Oo, na humihina siya ng humihina na talaga nakaka-apekto sa kanyang daily life. Ano? So, meron ding learning disability nga sinasabi rito. It means any disorder in one or more of the basic psychological processes. So, for example, perception daw, comprehension, thinking. So, pero alam natin, mas malalim to, no? Hindi naman ito yung tipong, kasi parang education, yung matawag doon, education gap ba tawag doon? Dahil sa pandemic ay marami tayong kabataan ngayon na medyo dapat nasa ganitong level sa kanilang reading and comprehension. Hindi yata, hindi na-achieve yung ganoong level. Yeah. Ito ay isang bagay na titingnan pa rin ng mga eksperto. Hindi mo naman pwedeng sabihin lang na, uy, may learning disability yan. Maka-avail noong support. Paano, no? Yes, so, meron pa. Disability. Pag mental naman, it results from an organic brain syndrome. So, mental retardation, meron daw lesion of the central nervous system. So, talagang very scientific to, no? Dementia, or mental illness na psychotic or non-psychotic order. So, disability to. At meron pang isang disability, no? Ito yung tinatawag na visual disability. Ito daw yung impairment of visual functioning even after treatment and or standard refractive correction. Medyo technical din ito, no? At alam ito ng ating mga ophthalmologists, ang ating mga optometrists, ano? Pero may binabanggit dito na a certain level of visual impairment is defined as legal blindness. One is legally blind when the best corrected central visual acuity in the better eye is 6/60 or worse, or side vision of 20 degrees or less in the better eye. So, medyo hayaan natin ang mga eksperto niya na magpaliwanag. Ano? At meron ding communication disability. So, ito daw naman impairment in the process of speech, language, or hearing. Further broken down into two types of hearing impairment, which is total. So, meron binabanggit dito, no, attorney, with regard to disability assessment and determination process, by which a disability of an individual is officially recognized for the purpose of eligibility determination to diverse entitlements. Kasi napakarami nga namang klase ngayon ng disabilities, ano, na kinilala nitong panukalang batas na ito, at hindi naman maaari na basta sabihin lang natin na, ay, may disability ako, no? Kailangan may proper assessment and determination ng experts. Kasi hindi dapat na kung sino-sino lang nagsabi sa'yo. Eh. Oo. Kailangan na meron. May public fund involved. Oo. Yes. So, ang daming nangangailangan, hati-hatiin lang natin itong resources na ito. Kaya we really have to be very conscientious sa dispensing ng public funds, most especially. So, sabi rito, ito daw disability support services na to is support provided where a condition or a disability or illness has been or likely to be present for 6 months or more, excluding surgical or medical treatment. So, para bang left on its own, alam na magpo-progress, nandiyan for 6 months or more. So, kailangan talagang ma-determine bago magkaroon ng tinatawag na entitlement dito sa benefits na ito. So, tingnan natin ano nga ba ang Disability Support Fund. Kasi doon tayo interesado, hindi ba? So, Section 4 sabi, the Support Fund, or specifically Disability Support Fund, aims to address the gaps in the program implementation currently undertaken at the national and the local level
through programs and projects of the LGU and civil society organizations. Kasi may mga LGUs talaga naman na mayroong mga tanggapan din na nilalaan para sa mga bagay na may kinalaman sa ating mga persons with disabilities. So, talagang ito ay parang papalakasin din dito sa panukalang batas ito. Kaya ang sabi, local government units and accredited NGOs will be assisted through funding to establish responsive services supporting independent living of persons with disabilities. Kasi, diba, attorney, ang gusto naman natin ay hindi puro ayuda lang. Hindi puro dole out na tinatawag. Yes, kung hindi. syempre. Oo, kasi mauubos ang resources talaga ng government kung puro ganun. Di ba may kasabihan nga na turuan daw natin na mangisda, hindi lamang bigyan natin ng isda, ang isang namamayan. Kaya dito, merong mga gantong programa, merong gantong mga tanggapan sa mga local government units and may mga NGO partners. Pero ang layunin ay matrain itong ating mga kababayan na mayroong disabilities para maging self-sufficient sila. Hindi laging nakaasa sa pamahalaan. Kaya kasi hindi na porket na may disability ka na totally na hindi ka na pwede maging productive, di ba? Yes. Yes, at marami nga sa kanila very talented, very creative. Ang gagaling nila. So, magandang ma-harness itong kanilang kakayahan na ito. Kaya ang sabi, magpo-provide daw ang Disability Support Fund ng regular stipend to persons with disabilities based on the eligibility criteria to be formulated by the DSWD. Ang initial amount na ibibigay ay 2,000 pesos per month per individual beneficiary is set for the Disability Support Fund, which be indexed to inflation to preserve its positive impact on the standards of living and participation of people with disabilities. This will contribute in combination with existing social protection programs and discounts. Ayan. So in addition ito, doon sa mga discounts to address the higher cost of transportation, housing, nutrition, temporary human assistance requirements, among others. For working age adults out of work, it will provide a basic income security and will help cover disability-related costs for keeping and finding work. Ayun. So, ayuda para matulungan ka na magkaroon din ng trabaho. Yeah. So, hindi lang parang basta ibibigay, So, may assessment and siguro maganda talaga samahan na rin noong mga skills training kasi I'm sure marami tayong kababayan na bagamat meron silang physical disability or iba pang disability, gusto rin naman nila na kumita sila sa sarili nila at hindi sila maging burden sa kanilang mga pamilya. So anong take mo dito? Oo, in fact, sabi nga nila tayo, bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong klase ng disability, di ba? Hindi lang kita, hindi lang physical, and minsan. But it's one thing talaga that yung decision natin to move on and to carry on. Nakita natin yung isang Christian motivational speaker, walang kamay, walang paa, pero nakaka-inspire ng mga tao earning siya. Earning, international speaker si Pastor Mark Vujicic, Nick Vujicic. Nick Vujicic. And ito lang ay katunayan na ang limitasyon talaga natin ay ang nasa ating puso't isipan. And sinabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Kaya yung ating itinampok na panukalang batas dito sa ating Akala at Panukala segment, ang Senate Bill 1602 o ang Disability Support Fund Act. Ayan, sa ating pagbabalik naman, ay dadako na tayo sa ating Payo de Asunto Blockbuster segment to, kung saan ay ating bibigyan daan ang mga katanungan na legal na pinadala po sa atin. Kaya huwag kayo maglilipat ng istasyon, kami magbabalik kaagad sa ilang sandali lamang. Tabas ng Batas! Ako po si Brother Jun Hamol ng Manila Ojong Mission Church. Sa oras na ito, nais ko pong samahan niyo ako ipanalangin ang frontliners
Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, isinasamo po namin sa inyo ang mga frontliners. Nawa po patuloy niyo po silang panatilihing malakas at malusog, lalo-lalo ng kanilang pangatawan habang sila ay naglilingkod at gumagawa ng kanilang tungkulin. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines, 74 na taong nagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo, on air, online, and on the ground. FEBC Philippines, matatag sa pananalig, matatag sa paglilingkod, matatag sa pasasalamat. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Alright, so tayo po yung nagbabalik muli dito sa ating programa. Ngayon dadako na po tayo sa ating blockbuster segment na Payo de Asunto para subukan po natin ni Attorney Cho ng sagutin ng ilan po sa inyong mga katanungan. At para sa una nating katanungan, pakinggan natin ang katanungan mula sa ating listeners. So, take it away. Magandang araw, Attorney. Ask ko lang yung property ko, bahay at lupa. Gusto ko na matransfer ang ownership sa kinasama ko dahil siya naman nagbayad sa pag-ibig. Sila nakatira kasama yung isang anak namin. Ayan. So, ito ay may kinalaman sa property, at nais daw niya na maisalin ang pag-aari, magmamay-ari ng property nito sa kanyang kinakasama. Kaya iba dynamics, kasi iba kung kayo ay mag-asawa, conjugal yan. Pero dahil ito ay kanyang kinakasama, at nais niya i-transfer yung ownership doon, ano ba ang maganda niyang gawin? Yeah. So ilang assumption kasi ang kailangan natin gawin kasi hindi na naibigay. Ito ba ay merong asawa na ito ay kinakasama mo lang, itong sinasabing kinakasama. Ang i-assume ko na lang kayo pareho ay nagsasama pero wala namang kayong asawa. So ang mangyayari, kung tama ang intindi namin ni attorney na yung iyong kinasama ang siyang nagbayad sa pag-ibig, no? Ibig sabihin ang property na ito ay nakatitulo pa doon sa pag-ibig, no? Yes. So kung mangyayari na ganoon ay maaari kasing ito ay maging subject sa bentahan ng property mula sa iyo na dati nakapangalan doon sa property, papunta naman sa kanya na siya naman nagpa-purchase ng right mo over the property, no? At kung kayo naman ay hindi kayo single pareho, no? Pwede rin itong maging assignment of rights na tinatawag. Pero ito ay kinakailangan bigyan ho ninyo ng notice at kaalaman, sapat na kaalaman ang pag-ibig dahil sila pa rin ho ang siyang registered owner ng property. Baka ho pumayag naman ilipat ho sa inyo pong sa magulang ng inyong anak, sa nanay ng inyong anak yung property na yan. Oo, hindi pwedeng hindi natin isama po ang pag-ibig kasi na sila ang kanilang property ito na kanilang ina-award din sa mga beneficiaries at hindi pwedeng pati natin po iyon. At yun nga ang proseso, no? Ito kesa kung ikaw ay legal na asawa. Ayan. So may isa pang katanungan, bigandaan natin ito, no, from our listeners. So sige po, pakinggan natin ito. Good AM. Mali po ang gender ko sa BIR tin ko. Ano po ang dapat gawin para maitama? Nagtrabaho po ako sa Manila as teacher. Kailangan po ba sa BIR Manila branch ako mag-file ng correction o pwede na sa pinakamalapit na BIR? Thanks and God bless. Ayan, so nagkaroon ng maling entry. Mali ang nailagay doon sa kanyang tax identification number o TIN na sa BIR at gusto niya itong itama kasi nga naman pag mayroong mga personal information na mali, dapat talaga nating ituwid ka agad to kasi magkakaroon tayo ng problema, no? Lalo kung may mga claims ka or may mga payments made. So
Ang tanong naman lang niya ay, kailangan ba doon sa BIR Manila branch na i-file yung correction o doon na rin sa malapit ng BIR office? Nako, hindi ko alam kung ang lahat ng kanilang systems ay centralized na, no? Pero sa mga correction na ganyan ay mas mabuti na doon ka mismo kung saan una nagrehistro ng iyong TIN. Dahil sila ang may mga original records ng iyong dokumento, pero siguraduhin mo na dadalhin mo yung birth certificate at makakatunayan na ikaw nga ay nagkamali lang yung gender. Kasi baka sabihin nila, baka ikaw yung nag-transition, no? Pero hindi rin kasi valid yan. Bawal yan. Pero kung nagka-error talaga yan, kita naman at obvious naman. Pero para maligal din, ay ikaw ay gumamit ng iyong birth certificate na iyong basihan ng iyong pagkapanganak. Yan ang best evidence no, ng pagkakakilanlan sa atin, yung birth certificate. So yung mga entries po yan na nakalagay at tama naman, yan po magiging basihan ng mga ibang correction ng mga entries doon sa inyong mga ibang dokumento. Baka kasi pumunta sila doon, sabi, obvious naman, no? Tingnan mo ko. As per document pa rin talaga tayo. Documents pa rin. Yes. So, ayan. So, may isa pang katanungan, sabi niya, mula po nung namatay yung asawa ng anak ko, lalaki yung anak niya, no? So, namatay na yung asawa ng anak ko. Sa akin na ipinaalaga ang 3 years old nilang anak. So, nandito na sa lolo at lola, no? Noong una, nakapagsusupport siya ng 2,000 isang buwan. Nag-asawa siya ng bago. At ngayon, may anak na rin silang 2. Hindi ko matiis ang apo ko kung paano ko hihingan ng ang anak ko na umaayaw na sa kanyang obligasyon. Now po, paano ako hihingi sa kanyang support para sa apo ko? May trabaho siya sa Manila. Ako naman ay senior na at sakitin pa. Naku, obligasyon ho yan. Hindi lamang morally, no? Kundi even legally. Na isang magulang, babae at lalaki, tatay o nanay, na magsuporta sa kanyang anak. Kung kaya't isa pong bagay na pwede nyo gawin para maging formal yung demand. Kasi may verbal demand na itong magulang, pero hindi tumatalima yung kanyang anak na dapat nagbibigay ng sustento sa apo niya. Actually, pwede hong formal. Pwede hong in writing para po niya na malaman niya, obligasyon ko pala talaga to sa legal, na ako'y magsustento sa anak ko. Pero alam mo, nakakalungkot naman to. Kasi bilang magulang, dapat naman talaga obligasyon natin ng ating sustentuhan, suportahan yung ating mga anak. Kaya, mas mabuti ho siguro, formalin ho ninyo, kayo ho'y magpadala ng sulat para ipaalam din ho sa inyong anak, bagamat siya may asawa na at may anak na rin doon sa kanyang bagong asawa, ay kinakailangan hindi pa rin humalimutan ang obligasyon sa kanyang anak. At pwede ho itong formalin sa pamamagitan ng paglalagay po ito sa in a letter, no, sa isang sulat po na kanyang matatanda. Ayan, so merong katanungan dito patungkol naman sa pagtatransfer ng housing loan sa Pag-ibig pa rin, yung nakatira naman ang nagbabayad monthly, mapu-fully paid na po ngayong December. Nasa US ako ngayon at retired na. Alamin ko po sana ano ang mga steps para sa transfer na ito. God bless. Actually, pag chinek natin ang website ng ang Pag-ibig, at may patungkol ito sa housing loan, etc., meron po doon mga requirements specifically, kung anong kinakailangan ihanda at inyong ipakita para po ma-effect natin, mapatupad natin yung sinasabing transfer. Of course, ayon yan doon sa panuntunan ng Pag-ibig at kasi sila ang mayroong loan sa inyo at sila ang ahensya ng pamahalaan na mayroong pong jurisdiction dito, So you can check their website, pagibig.gov.ph, usually yan naman ang standard na government site. So
Paki-check din po doon para mas accurate po tayo. Yes. Tsaka tandaan natin na dahil ito po'y loan, ibig sabihin kayo Yes. pinautang ng Pag-ibig, in-examine ng Pag-ibig ang inyong personal circumstances, kakayanan sa buhay, na hindi naman ito transferable immediately doon sa ibang tao. Kaya sila kailangan din mag-conduct ng kanilang mga pagsusuri kung ang taong lilipatan po at nire-request ninyong lipatan ng loan ay karapat-dapat din nilang pautangin. No, ang isang bagay na pwede rin kasi magawa ay ituloy ang payment under your name, at kapag ito po ay ililipat na at ready na mailipat, buo na ang utang, ay doon ninyo maaari kayong maglipat ng ownership. Kung makakapag-antay pa kayo. At yan. Kung hindi naman, ay pwede na ninyong hingin ang tulong ng Pag-ibig sa pagpapalipat niyan. Ayan. So meron naman ditong katanungan, may kinalaman naman sa kanyang pangalan sa kanyang government IDs as against yung pangalan niya sa kanyang birth certificate. Ayan. So, eto ang sabi niya, malapit na po akong mag-retire sa work. Ang gamit kong pangalan sa lahat ng government IDs ko, pati national ID ay, di ba yung Maria may abbreviation? MA period. MA. Maria. Subalit, nang kumuha ko ng PSA copy ng aking birth certificate, ay nakasulat po ay buong Maria. Paano ang gagawin ko para maisaayos ko na ang mga dokumento para sa nalalapit kong retirement so that walang maging problema sa retirement benefits ko? Naku, napakahalaga niyan at buti na lamang po ay inyo na yang na-discover na meron pala pong discrepancy kasi para hindi ma-delay. Dapat talaga ayusin na ngayon, para hindi ma-delay pa yung pag-release sa inyo na retirement benefits. In this case, attorney, yun lang birth certificate ang iba. Yeah. So kasi buong Maria yung nasa birth certificate, pero lahat ng government IDs niya, even ang national ID niya, abbreviated ng form ng Maria, MA dot lang ang nakalagay. Yeah. Attorney, kung hindi ako nagkakamali, ito'y dadaan mo yan sa korte dahil kung gusto mong i-correct, parang hindi naman ito correction of error lamang. Or typographical, Typographical, pero ito ay unless na makita nila na ito'y correction of entry na tinatawag lamang, ay maaaring i-correct at tulad ng spelling and everything. Pero kung ito ay change of name na nangyayari at pagbabago mismo, ay kinakailangan ito ay idaan po sa petition sa korte. Ang pinaka-best na gawin po ninyo dyan ay puntahan po ninyo ang civil registry po na kung saan kayo pinanganak. At doon sila makakapagbigay sa inyo ng tama giya patungkol po dyan. Kasi itong MA o Maria, ito ba error lamang o ito ay change? Kasi iba po yung MA tsaka iba po yung Maria eh. So yes. Ang maganda attorney, check na muna nila sa local civil registrar kung saan po nakarehistro itong inyong birth certificate. Paki-verify po ninyo kung ito po ay magpo-fall pa under, di ba? Correction of entry lang. Kung ito ba ay makukonsidera pa bang typographical error nila, Kasi kung ganoon, mas madadali po yung proseso kasi doon nyo nalang i-correct yung birth certificate, sa local civil registrar ng munisipyo kung saan po kayo na ipanganak, pero kung hindi, tutungo po talaga sa korte para mag-petition for change of name para po ma-harmonize lahat ng inyong record. Kasi po hindi po basta-basta yan na kinokorek ang birth certificate lalo na, di ba? Kasi yan ang ebidensya ng ating pagkapanganak at ating pagkikilanlan Kaya hindi po basta-basta yan. Rehistro ng pagpasok mo sa mundong ibabaw na yun. Kaya bumabalik lagi sila doon. Kaya po, yan, pakikonfirma muna po sa inyong local civil registrar kung yan ay mag-fall under typographical error pa at pwedeng doon nyo ipakorek ang inyong birth certificate. Kung hindi, sabi nga ni attorney, baka tayo po ay kinakailangan pumunta sa korte para po ipaayos ang pangalan na yan. Talagang maraming ganyang cases, So, bigyan daan natin ito pang isa, Sabi niya,
May tatanong po ako tungkol sa aming lupa sa Mindanao. Kasi meron kaming legit na title na hawak. 12 hectares po ang lupa namin. Pero hindi po kinikilala ng mga nag-occupy at naiparenta pa nila sa isang company illegally ginamit ang pangalan ng dalawa kong ate. Matagal na po ang kaso hanggang sa mamatay na ang father ko, but sa awa ng Diyos, lumabas ang title. Pero problema pa rin kasi ang sabi ng mga tiboli sa amin, ang papel sa kanila, ang lupa. Ako, ano ang dapat itong legal namin gawin? Ako, marami po kayong verification na gagawin pa nito, no, attorney, no? Yeah, pero malinaw naman ho ata na ang titulo ho ng lupa ay nasa sa inyo. Ano po? Dahil ang sabi ho ng batas diyan, kung ang pagkuha po ng property ay sa loob ho ng 1 taon lamang, pwede ho kayong mag-file ng ejectment sa kanila. Pero kung ito po ay labis na po dyan, kailangan ho kayong mag-file ng tinatawag po ng reconveyance ng property. No? Within 10 years time, nasa pagpasok po niyo ng inyong lupa. Dahil sinabi nga, usong-uso ho yan sa ibang mga probinsya, sige, sa'yo na ang papel, sa'yo na ang titulo ng certificate, ng title, kami na lang ang lupa. Ganun ang ginagawa. So, pero mali ho yung katuwiran po na yan. Ano po? So, sabi yan, matagal na yung kaso na hanggang nakamatayan ng yung tatay, ano? At lumabas yung title. Sabi, ibig sabihin, napatunayan na kayo nga ang may-ari. So, yun ho, no? The only way really to do it is to file an ejectment suit. At kung lagpas na ho ng 1 taon, kayo po ay kailangan mag-file po ng regular na petition o complaint po, no, para po ma-reconvey o maibalik ho sa inyo ang possession ho ng inyong property. Ayan. So, yan na po ang ating naging talakayan sa ating Payo de Asunto segment. Sa mga hindi nakapakinig nung ating naging kasagutan, maaari po niyo yung balikan sa ating Facebook page, ang 702 DZAS-FEBC Radio o dito po sa ating Tapos ng Batas, FEBC. At kung hindi naman po namin nasagot ang inyong katanungan ni Attorney Chonay, abangan niyo po ito sa mga susunod na Sabado. Sa mga may legal concerns, mag-message lang po kayo sa aming Facebook page. Pwede po kayong mag-send ng audio o video na rin ng inyong mga mensahe at inyong pong mga katanungan. Okay? So tayo po ngayon ay dadako na sa ating oras ng pananalangin. Lord, we thank you sa oras na ito, sa pagkakataon ibinigay mo po sa amin na kami po ay muling magkaroon ng usapin patungkol sa batas, sa mga panukala, gayon din, O Diyos, sa mga katanungan ng amin pong mga kaagapay at mga sumusubaybay, Panginoon, sa programang ito, Lord. We thank you for your faithfulness, for choosing us, Lord God, to continue on, Lord God, the ministry that you have started, Lord God, in the lives of many people, Lord. At tinataas din namin ang lahat ng mga may pangangailangan, problema, bigat. Na ikaw, O Diyos, ang kanila pong maging tagapagtanggol, ikaw ang kanilang maging abogado, ikaw ang kanilang maging mabuting tagapamayapa, O Diyos, na kanila pong buhay. Sinusuko namin sa iyo ang lahat. Pinagkakatiwala po namin sa inyo, O Diyos, ang aming bayan, ang aming mga tagapakinig at ang programa at ang estasyon, Panginoon, ng FEBC. Yes. We give you back all the praises and all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo at online via Facebook at YouTube sa Channel 185 Signal TV sa GCTV. Kami po ang inyong kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzalez, nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parehong himpilan, at sa iba pa mga social media platforms at sa parehong oras. Kaya hindi po nating tatandaan kung uunawain at susunod. Kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS
Agapay ng Sambayanan. 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.